Punta na iyong bati, sa'yo ay hindi lihingi, ika'y aking iniibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung papaano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus Nazareno, maraming salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Nauna kang nagmahal sa akin at ako ay nagsusumikap mahalin ikaw. Amen. Pinagpala tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo, maging sino pa man tayo. Amen? Pwede bang i-bless natin yung mga taong nasa paligid natin? Sabihin natin, God bless you. Kung may mahal ka na, pwede ka pa bang magmahal ng iba? Kung may mahal ka na, magmamahal ka pa ba ng iba? Madali bang sagutin? Sino ang may sabing, "Opo, magmamahal ako ng iba"? Taas ang kamay. May isa akong nakikita. Sino may sabing, "Dahil may mahal na akong iba, hindi na ako
May mahal na ako, hindi na ako magmamahal ng iba. Taas ang kamay. Ang daming hindi nagtaas ng kamay. Ano kaya ibig sabihin nun? Hapon na, hindi pa kayo naliligo. Hindi nyo maitaas ang kilikili ninyo. Siguro po, nagkakaisa naman tayo na kapag may mahal ka na, hindi ka na pwedeng magmahal ng iba. Tama po? O isipin nyo na nga, may asawa na kayo, tapos yung asawa nyo, magmamahal ng iba. Hindi pwede yun, hindi maaari. Di ba? May jowa ka na, yung jowa mo, iba pa yung minamahal. Marami kayo. Ang sabi sa'yo, huwag ka mag-alala. Ikaw pa rin naman ang number one. Di ba? Sa usaping mag-asawa, definitely, sigurado, wala ka ng ibang dapat mahalin kung hindi yung pinakasalan mo, yung mahal mo. Hindi pwedeng mamangka sa 2, 3, o higit pang ilog. Huh? That's very exclusive. Exclusive yan para sa iyong taong tinalagang mahalin. Amen? Gayun pa man, ayan. Maliban doon sa pagmamahal mo sa asawa mo, actually, dapat magmahal ka pa rin ng iba. Sa usaping mag-asawa, hindi pwede. Isa lang yan. Hindi mo pwedeng sabihing number 1 dahil pag sinabi mo may number 1, may number 2 yun di ba? Siya lamang talaga. Pero maliban doon, sa ibang uri ng pagmamahal, maliban sa pagmamahal sa asawa, dapat kahit may mahal ka na, magmahal ka pa rin ng iba. Ano ibig kong sabihin? Ito, papaliwanag po natin. Tingnan niyo yung Ebanghelyo. Ang sweet, di ba? Ang sweet, ano? Sino ang sweet? Si Jesus. At sino yung kausap niya? Si Pedro. Ang sweet nilang dalawa. Abay, bigla na labang out of nowhere, habang kumakain sila, pagkatapos kumain, tinanong ni Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Aww. So sweet, di ba? Pedro, mahal mo ba ako? Hindi lang isa. Not just once, not just twice, but thrice. 3 beses. At si Pedro, sweet din naman. Panginoon, alam mo, mahal na mahal kita. Panginoon, mahal na mahal kita. Pangatlo, nasagot ni Pedro, Panginoon, alam mo kung ano nasa isip ko, ano nasa kalooban ko. Alam mong mahal na mahal kita. Ang sweet nila, no? Si Jesus tsaka si Pedro. Di ba? Kailangan ulit-ulitin pa yung I love yous. I love yous. Di ba? Pero sandali. May kasunod kasi May kasunod. Sa 3 beses sinagot ni Pedro si Jesus, Panginoon, mahal kita, may sinusunod ng Panginoon. Ano yung sinusunod? Pakanin mo ang aking kawan. Pakanin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ano ibig sabihin po nun? Pagdating po sa pagmamahal Kristiyano, Christian love, sa pagdating po sa larangan ng pagmamahal, maliban sa pagmamahal ng mag-asawa, dapat ang pagmamahal mo inclusive. Pakiulit po. Inclusive. Hindi siya exclusive. Kagaya nung sa asawa mo, ex. Palayo. Wala, paalisin mo sila. Extra kayo. Pag sinabing inclusive, include mo. Ini-include mo. Sinasama mo. Nagdaragdag ka. Pagdating sa pagmamahal mo sa Diyos, kailangan ang pagmamahal mo lumalago, lumalawak, hindi kumikipot, hindi lumiliit. Lumalawak, dumadami ang minamahal mo. Ganun po dapat. Kaya ang linaw nung sinabi ng Panginoon, Pedro, kung mahal mo ako, alagaan mo yung iba.
Pakanin mo yung iba. Paglingkuran mo yung iba. Dito mo mapapakita ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Paliwanag po? Paliwanag? Paliwanag? Ang Diyos, hindi siya yung, wag natin ibigay sa Kanya yung pagmamahal parang sa mag-asawa. Hindi. Ayaw ng Diyos ng pagmamahal mo bilang asawa. Ang gusto ng Diyos na pagmamahal, yung pagmamahal mong inclusive. Na kung papaano mo ako sinasabing mahal, patunayan mo yan kung papaano ka magmalasakit, tumulong, dumamay, maglingkod sa kapwa mo, sa iba. Amen? Yun. Yun ang madalas na kinakapusta yung mga Kristiyano. Yun ang madalas na hilaw, malabnaw, kapos sa pagkakaunawa ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino, walang kaduda-duda, mahal ang Diyos. Mahal na mahal ang Diyos. Kayang magsakripisyo, kayang magpaa, kayang masugatan para sa Diyos. Pero ang problema, pag natitigan ng iba, pag natangki ng iba, pag hindi sinasadyang mabunggo ng iba, matapakan ng paa, nangaaway na. Mainit agad ang ulo. Nakukuha niyo po yung punto natin dito? Nakukuha niyo po? Yan po ang dapat buksan natin eh. Buksan po natin yun. Yung ganung pangunawa. Buksan natin kung sabihing third eye. Buksan mo yung third eye mo. Na makita mo na ang pagmamahal mo sa Diyos dapat ipinapakita at iniuukol mo sa pagmamahal mo sa iba. Ganun kalinaw ang binigyang diin ng Panginoon sa Ebanghelyo. Na kahit kaya na ginawa pa niya 3 beses, inulit-ulit kay Pedro. Para lang sabihin kay Pedro, Pedro, alam ko mahal mo ako. Pero dapat alalahanin mo ang iba, ang iyong kapwa. Di ba ganun po tayo? Marami sa atin mahal na mahal ang Diyos. Kaya tumutulong tayo sa kapitbahay. Nagbibigay tayo ng abuloy sa mga namamatayan. Di po ba? Tinatanggap natin, sinisilungan, binibigyan natin ng silong yung mga inabutan sa ulan, sa kalsada, pinasisilong natin. Di ba? Kaya tayo nagbabayad dun sa isang kapapasahero mo na kinapos ang pera, walang pambayad, nawala yung pera, o ako, ito na po ang bayad niya. Di ba? Kaya natin na hinahati yung pagkain sa pagkainan kasi ibabahagi mo yun sa kapitbahay mo. Nalasakit eh. Yun ang pagmamahal. Yun ang tunay. Yun ang tunay at dalisay na pagmamahal sa Diyos. Kapag tayo ay naglilingkod. At yan ay nangyayari sa atin, no? Habang tumatanda tayo, lalong dumadami yung minamahal natin. Tingnan niyo po suriin niyo po ang inyong buhay. Nung dati, ang mahal niyo lang yung mga taong nakikita ninyo sa loob ng bahay. Nung tumanda-tanda kayo, minamahal niyo na rin, nagmamalasakit kayo sa mga kapitbahay ninyo. Pero habang tumatanda kayo, ang dami niyong nakikilala, salamat sa Diyos. At narami kayong pagkakataon na sinasamantala para tumulong sa iba, magmalasakit sa iba, na kahit minsan sapat-sapat lang ang meron ka, ibinabahagi mo pa. Na kahit minsan pagod ka na, pupuntahan mo pa siya. Yun ang pagmamahal. Yun ang nagmamahal at umiibig sa Diyos. Inclusive. Lumalawak, dumadami ang pinagmamalasakitan, tinutulungan, dinadamayan, pinaglilingkuran, minamahal. Hindi natin maloloko ang Diyos. Promise. Hindi natin pwedeng lokohin at bilugin ang ulo ng Diyos. Hindi natin kayang lansiin ang Panginoon. Hindi natin pwedeng ipakita, Lord, mahal na mahal kita. Nakita mo naman, yan, ang dami ko, katawan ko, para sa iyo, para sa iyo. Ikaw lang talaga. Tapos, masungit ka. Tapos, ang taray mo. Tapos, wala kang galang sa iba. Tapos, wala kang pakiramdam sa iba. Hindi mo nililingon yung kapwa mo. Wala kang pakialam sa bayan mo.
Hindi natin kahit sino, kahit ako, not any one of us can fool God. Alam ng Diyos yan. Ang hangad ng Panginoon, ang nais niya sa atin, is an inclusive kind of love. Lumalago, lumalawak. Ipakita po natin sa Diyos ang lalim at tibay ng ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng uri ng kaugnayan o pakikitungo mayroon tayo sa ating kapwa, maging sa ating bayan.